mga kaibigan, si Gary Jadi. Magandang gabi po. Ay sir, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at welcome po dito sa ating program. Hintayin natin si Kajere kung papasok siya, magtatanong din yun. Pero uunahin ko na kayong tanungin. Unahin muna natin si Ginoong Apolonio, si Eric Apolonio. Balitaan nyo naman kami ng mga latest developments kay Eric tungkol sa mga ginagawa ninyo mga programa sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Ano bang pwede nating ibalita sa mga listeners at viewers natin ngayong gabi? Sa ngayon po, very busy ang mga Port Ka-up operating report, dahil meron tayong offline biyaheng Pasko 2025. At lahat ng ating mga 44 Ka-up operating airport ay nasa heightened alert, meaning yung ating mga empleyado dyan hindi na pwedeng mag-leave muna at duty sila kahit na itong holiday seasons. Pagka may mga overtime. Halimbawa, Yes, of course. Covered po sila. Nako, talagang very busy kasi mas maraming Pilipino ang umuwi ngayong season na ito. Ang Disyembre ba, ang Christmas season ba ang pinaka mas marami? Kumpara sa summer po, Mang Eric? Halos pareho yung kahit itong nakaraang Oplan Undas natin, ganun din. Tumaas sa 7 to 10%, nabot din ng almost 1 million. At alin ba mga international airport natin? Paki-remind nga ako, Eric, kung ano yung mga international airport na nilalapagan ng mga galing sa ibang bansa. Well, sa una po, itong ating Ninoy Aquino International Airport, yung Cebu Mactan International Airport, at ito sa Clark International Airport. Ito po ay mga PPP na, under private, operators. But all others, yung Ka-44 operated airports, under po yun ang Ka-up at kami po nagmamanage niyan. Sa bagay, at the same time, bukod dun sa mga international airport, ang lahat ng mga domestic airports natin, is it true na pagka Disyembre ay busy rin ang mga ito? Marami din mga flights. Ay, tama po. Dahil unang-una, kumbinyente ang inahabol ng mga kababayan natin. Kaya gumagamit na sila ng air travel as compared to bus or by sea, sea travel. Because hindi naman ganun ang kalakihan ng diferensya ng presyo ng ticket at mabilis at kumbinyente dahil 2 hours lang, nandito ka na sa Manila o pupunta ka sa probinsya, whereas kung barko or bus, it will take you hours or even days minsan. Mabuti naman. Sa Air Navigation Services, mga kaibigan, ang acting chief si Gary Jadi, ang Air Navigation Services ay isa sa mga, ano ba tawag dito, departamento o kaya opisina dyan sa Ka-up. Paki-introduce nga, Gary, kung ano yung ginagawa ng Air Navigation Services sa Ka-up. Sir, magandang gabi po. Unang-una po, ang Ka-up ay merong isang tinatawag na service, yung Air Navigation Service. Siya yung namamahala, establish, nag-ooperate at nag-maintain ng mga air navigation system at makina equipment sa lahat ng mga airports para siguraduhin na ito maayos, ligtas at maasahan ng mga controller at design ating mga piloto. Anong kaibahan ng navigation services doon sa narinig ko na interview namin ng nito sa air transportation ba yun? Tama ba? ATS? O Marley Singson. Yung pinangungunahan ni Singson? Oo. Anong kaibahan nito ninyo, Gary? Sa air traffic, sila po mismo yung tao na nakikita sa mga piloto upang makaalis sa mga origin papunta sa destination ng maayos. At kami naman ang counterpart ng mga controller ang humahawak maintain ng mga lalong-lalo na communication, paduhin na ating mga controller na nakakausap ng mga piloto para
mabigyan giya, bigyan ng mga instruction, ano pang mga instruction na kailangan nila ay nasa. Ang ang supply main mga equipment ng mga air traffic. Tama ba, Gary? Kami po nagmi-maintain ng mga equipment na kanila gamit. Ano mga position na nasa ilalim ng air navigation services? Baho. Medyo Gary, ano mga trabaho, ano mga job ng mga person na nasa aviation service? well, sa mga description ating mga person makapasok natin, kailangan isa electric, electronics, engineer, yun sa mga documents po namin. Pero siguro yun ko ang trabaho yung tao sa mga airport, Gary. Kapag po na controller, meron controller pong kasama ng mga CNSS, tawag po sa amin ng mga document ay application ng surveillance officer or CNSS. Yan po ang ng So, air traffic ang air traffic is mga yung binanggit mo, mahaba-habang description yun sa ilalim naman ng air navigation services, magkakapartner. So, gusto ko malaman kung anong klase ng tawag dito, ng training, education, ang maaaring mag-apply doon sa mga trabahong binanggit mo sa air navigation services. As katulad nga po ng binanggit ko kanina, na ang basic requirements, educational requirements para makapasok po ay kailangan po isa kang electrical, electronics and communication engineer at computer engineer. Dumadaan po kami ng examination para po makapag undergo ng 6 to 8 months training. Meron pong Civil Aviation Training Center ang CAAP kung saan doon po kami nag-undergo ng training na yon. And then pagkatapos po ng training ay magkakaroon po kami ng OJT para po ma-expose po kami doon sa mga theoretical na aming pinagdadaanan para malaman namin kung ano ba talaga yung magiging nature ng trabaho namin. Kasama po yun sa curriculum na ginagawa po ng training center. Narinig ko one time kay Mr. Apolonio, kay Eric, na ang training ng mga air traffic controller doon sa ATS ay libre. Ang mga tao ba ninyo ay nagtitrain din ng libre sa air navigation services? Gary? Tama po yan, sir. Ang ating mga CNSO ay nag-undergo po ng training ng libre po na pinoprovide ng CAAP. Kailangan lang po na pag-igihan ang pagtitraining kasi yung pong pinagdaanan mo na qualification, examination at makapasa ka doon ay hindi po garantiya na matatapos yung training. You have to ensure po na doon sa duration ng training ngayon for 6 to 8 months, talagang makikipagbuno ka kasi hindi po biro yung kakaharapin mong trabaho kapag ka ikaw ay naging isang CNSS officer na po. Malabang. Kaya siguro sa mga nag-aambisyon na maging ganong klase ang trabaho, unang-una, mag-aral kayo ng mabuti sa kolehiyo. Mag-attain kayo, dapat ang inyong standards ay mataas. Excellent, kasi kayo ipapasok sa trabaho na tutok at ang focus ninyo ay kailangan dito sa trabahong ito dahil magmamando kayo ng mga
makina, equipment na gagamitin ng mga air traffic controller at critical sa aviation industry. Matanong ko lang Gary, ibang mga gumagraduate ng halimbawa technical courses, 2-year courses sa electrician, electronics technician, pwede bang pumasok ng trabaho sa inyo or ano? Yung mga graduate po ng technical courses katulad po ng sa electromechanical, yung sa electrical, meron pong position din po sa loob ng CAAP under ng ANS na ang trabaho ay mag-maintain ng mga airfield lighting po. Yung po yung ilaw na ginagamit ng mga piloto tuwing gabi o kaya tuwing hindi maganda yung panahon para makapaglapag sila ng maayos sa runway. Yun po ang trabaho ng mga nabanggit ko na may profession po na gano'n. Maganda yan, kasi ang daming mga kumukuha din ng mga technical courses, yung iba nagsisikap ding makatapos kahit 2 years, hindi kaya ng kolehiyo, kaya may mga opportunities pa rin sa kanila sa CAAP. Sa website ba, makikita ba yung mga position na pwede nilang applyan, mga technicians at kanon din ng mga college graduates, lalo na mga engineering graduates, Gary? Opo sir, ang aming pong website ay nagpapublish ng mga bakanteng posisyon para sa CNSSO at saka sa mga ALPT. Siguro po mapapansin ng karamihan bakit po parang parati kaming nagkakaroon ng recruitment. Kasi nga po dahil po sa nabanggit nyo na very specialized po ng mga trabaho na ginagampanan ng mga kasama namin, nagiging magandang oportunidad din yun para sa kanila para makapagtrabaho sila sa labas ng ating bansa sa aviation din. Kaya yun po ang isa sa mga rason siguro kung bakit ganon yung sunod-sunod ng aming pagre-recruit. Maliban din po doon sa mga bagong airport na ating binubuksan. Magandang pag-usapan yan kasi alam niyo naman, mula nang mauso ang pag-overseas, pagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipino, parang bumahana mga Pilipino sa ibang bansa kasi ang dami mga opportunities mula noon hanggang ngayon. Ang dami sa ating mga talented na mga graduates ang lumalabas ng bansa. Kaya matanong ko sa inyong dalawa, kay Mang Eric muna, kay Eric Apolonio, problema ang tinatawag na brain drain, marami ba ang umaalis? At meron bang mga na for the meantime, kahit paano'y mabigyan sila ng specific period na dito muna magsilbi sa Pilipinas bago mag-abroad? Kasi ba ng restrictions or programa? Tama po, sa mga nakaraang panahon nangyayari pag ang mga estudyante rito ng mga nasa Middle East, Bakit? Kasi yung mga kababayan natin dahil talagang binibigay na benepisyo. Yun po, ang ginawa ng CAAP is yung libreng training sa mga yan. Students, na pero may nakatali ito dahil gagastahan by the thousands of pesos kaya maibalik natin yung para sa ginastos ng gobyerno. After that, talagang gusto mo lumipat sa ibang sa ibang bansa sa green pasture na tinatawag. Naman po. Pero kailangan mo na kayo sa CAAP specific year po ito of service. Tama yun, tama yun. Kailangan din hingan ng commitment, tinitrain natin skilled katulad ng mga ninyo. At siyempre, masarap din kahit pa paano makauna ng kung ilang Pilipinas bago ka at mataas na sweldo. Sa air navigation, marami bang lubili sa at ang programa ninyo mga hindi sila masyado engganyo muna mabas ng Pilipinas. Tama po yun. Bali, lahat po ng
ng training o mga nagtitrain as yung certified lighting and power technician at saka yung mga kami na tatlo nakatapos ng kanilang kailangan silbi sila ng gobyerno ng taon upang paano bawi din yung sa kanila no po talaga yung kanilang nagdadaan nagiging sila laki yung oportunidad nila sa at iban po doon sa anong so din po hirapan din mag ng mga mga tao at nga po ay karoon siya mas kumpara ibang mga agency medyo mas at yung mga technical po namin na tao mas iba yung salary rate na natatanggap para po is maengganyo rin na dumito na lang po sa atin kumbaga hindi na po lalabas para naman maging competitive po sa aming mga counterparts sa labas ng Pilipinas. Mabuti naman at meron ganong klase ng programa kasi siguro mga nakaraang dekada medyo walang ganyan masyadong attraction kaya marami sa mga kababayan natin na inganyo talagang lumabas. Ngayon, at least may ganyang klase ng mga programa ginagawa ang CAAP. We commend that. Siguro sa iba pang mga opisina ng gobyerno, ng departamento, magkaroon din ng ganong klase, lalo na pagka mga skilled work, katulad ng mga highly skilled na mga personnel ng Civil Aviation Authority of the Philippines, ay mabagyan din ng ganyang klase ng programa. At merong commitment na kahit paano, mag-stay muna sila ng ilang taon bago sila maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Ano? Eric, gusto ko lang matanong, sa mga air traffic controller, ano ba ang latest na balita? Kailan ba ang recruitment? Ano ba ang opportunities na coming within the next few months, lalo na pagdating ng 2026? Well, marami ho tayong opportunity ngayon dahil nag-hire talaga tayo dahil unang-una lumalaki yung aviation industry. Marami yung mga aircraft, aeroplano to operation sa atin dito sa Pilipinas. Kaya kinakailangan ho mag-augment tayo para makahabol doon sa surge ng demand ng aviation industry. Anong mga qualifications ang hinahanap po ninyo? Well, depende po roon sa posisyon. No? Kamukha ng air traffic controller, iba po yan. Meron no, ino-offer tayong yung training talaga. No? Pero yung mga qualified lang ho, pero mataas ho yung entry level dyan kung sakaling malampasan niyo yung mga procedure at saka yung examinations. Entry level, ibig sabihin yung unang sweldo mas malaki na kaysa ordinary. Malaki po sa ordinaryong salary level ng ibang sa gobyerno natin. Eric, saan po makikita ang mga job opening sa CAAP? Well, nakalagay po ito palagi dito sa posting ng social media account ng CAAP at saka yung website po, kaap.gov.ph. Tingnan mo na lang nila roon yung mga postings natin at makikita na lahat yung detalye at yung mga kailangang mga requirements. Sa Air Navigation Services, ano naman ang mga openings dyan, opportunities para sa mga bagong trabaho na para maging personnel po ninyo? Sa ngayon po, may ongoing po kami na training para sa CNSSO, batch 45 at meron din po tayo na mga ongoing na training para sa ALPT. So, bali sa susunod na taon po, magkakaroon na naman po kami ng recruitment para dito. Kasi yun nga, tuloy-tuloy po yung ating pagkakandak ng training para madagdagan po natin yung mga pangangailangan. Kasi nga po, maraming mga airports ang binubuksan ngayon. Kung inyong napapansin, maraming mga airport ang kailangan natin na i-operate ng mas mahaba sa normal na operation. Kumbaga, may mga airport na kailangan mag-operate na sa gabi, so kailangan natin ng mga karagdagang tao. Dahil after po ng pandemic, siguro napansin po ng karamihan, medyo
tumaas po ang air traffic. Kaya kailangan po nating tumbasan yung mga pangangailangan. Thank you very much. Gary Jadi, mga kaibigan. Si Gary Jadi ay Acting Chief ng Air Navigation Services. Salamat sa pag-grace ng ating programa. Mr. Eric Apolonio, salamat po na marami at we hope na sa mga susunod na pagkakataon magkakasama ulit tayo. Tama po yun. Maraming salamat po. Salamat po sa pamunuan ng APAP Pilipinas at DWIC sa pagsuporta doon sa adhikain ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines. Maraming salamat po. Magandang gabi. Magandang gabi po, gentlemen. Salamat po.